Sige po, simulan na natin. Ito, statement from former President Rodrigo Duterte. Ibig sabihin nito, ito ay galing kay PRRD. Breaking news po ito kasi July 23, 2024. Ha? Pakinggan nyo pong mabuti kasi this is very important. Hindi po galing sa akin ito. Uulitin ko. Hindi ito galing sa Banateros. Okay? Ha? Ito ay galing, itong statement na ito mismo kay President Duterte. Okay, tingnan natin kung ito ay may katotohanan. Kung ito po ay fake news, President Duterte, sana pahintuin nyo po itong kumakalat na statement na ito. Okay, so hindi ko tinasabing totoo ito. Pero kung totoo po ito, hindi po ito galing sa Banateros. Ito po ay official statement from PRRD. Basahin natin ito. Desperate times call for desperate measures. There is no denying the desperation with these vain attempts to revive accusation of links to the rebel movement against June Ibasco. Okay? It is merely a rehash of a discredited practice that has long been rendered irrelevant. Ito po, sinisiraan po si Sir June Ibasco patungkol dito sa mga rebelde. Okay? Huwag po kayong magagalit sa aking mga kaibigan, sa aking mga kasamahan na vloggers, sa mga aking kasamahang broadcaster, sa aking mga kasamahang PRRD, mga Duterte, LDS, legit Duterte supporters. Ito po ay galing kay PRRD. Huwag po nating siraan si Sir June Ibasco. Okay? Kasi po, merong dinidiscredit si Sir June Ibasco. Sabi ni PRRD, Winston Churchill once said that one always measure friendships by how they show up in a bad weather. June has always been a reliable friend through good times and bad. He does not cease to be a friend just because someone digs up old dirt and try to present it as new. So sa madaling salita, binabouch po ni PRRD si June Ibasco. Okay? Hindi ibig sabihin merong nakakalkal or may kinakalkal na bago itong si June Ibasco ay sabit siya dito. Tatandaan po natin, politics is the name of the game. Kailangan kalmado tayo. Hindi laging galit. Awahin natin yan. Hindi lagi ganun, ha? So, hindi natin alam kung ano tong ginagawa ni Sir June na patungkol dito sa pagkausap sa mga rebel movements. But, Tatay Digong himself vouch for Sir June Ibasco na kasama niya itong kaibigan niya ito in good times and in bad times. Tingnan nyo po sa inyong buhay. Marami kayong kaibigan. Pero, pag ikaw ay ipit na, yung kaibigan mong yan, nawawala yan. Kung nasusubukan ng mga ordinaryong tao, yaan, mas lalo pong gahaman yan sa politika. Napakadaming ipokrito, napakadaming plastic, napakadaming traidor. Ako man ay wala sa political scene. Hindi naman ako politiko. Pero sa tagal kong nabuhay, 50 years old na po, yung 48 years ko, hindi ako nakakita ng mga traidor na kaibigan comparing dun sa 2 years kong pagiging political vlogger. Apakadami pong traidor
pagdating sa politika. Kaya nga, bigla akong natuto eh. Akala ko dati, pag kaibigan ko, hindi pala totoo. Kaya alam ito ng Banateros Brothers. Medyo ilag ako pagdating sa iba. Kasi natuto ko, ang dami pong nag-tridor sa amin. In just a span of 2 years. Ganyan po ang politika, maraming tridor. And yet, etong si Sir Jun Ebasco, kasama ni Tatay Digong sa hirap at ginhawa. Sa madaling salita, hindi tridor. Naunawaan. Okay, tuloy tayo ngayon. No doubt, the man can defend himself. He has fought bigger wars than his critics give him credit for. Nevertheless, this piece must be said to put to rest this irritant that pops up obviously to distract us from the bigger task at hand. Isang tabi nyo yan. Yan yung kay Tatay Digong. Ha? Distraction yan. Doon sa ating ipinaglalaban. Mga punyemas kayo, huwag nyong sirain ang maisug. Pasensyahan na po tayo. Alam nyo, mabait akong kaibigan. Ha? Ito, alam na mga nakapaligid sa akin. Mabait ako eh. Pero pag pinangalanan kayo ni PRRD, pasensyahan po, kaibigan tayo. Pero kung salot kayo sa maisug, at si PRRD nagsabi, wala akong magagawa dyan. Wala akong magagawa dyan. Ang loyalty namin na kay PRRD. Tuloy! Whoever is showing intrigue against June is doing Maysug a great disservice and should be separated from the cause without delay. They can do their worst elsewhere, but not in the name of Maysug, which June has been painstakingly guided from its conception. My friend, sa mga kapwa ko, pasensyahan po tayo. Identified namin kayo. Ako po, hindi magsasalita. Until such time, pinangalanan kayo ni PRRD. Pag pinangalanan kayo ni PRRD, iisang tabi muna natin ang pinagsamahan. Dahil ako tatayo para sa maisug. Mas lalo na yung mga kasamahan ko. Kung ako tatayo sa maisug, yung mga kasamahan ko mas malulupit yun. Ang Banateros Brothers. Hindi lang tatayo yun. Ha? Masasaktan kayo sa kanila. Wag po. Wag po. Mga boss, wag nyo po sirain ang maisug. Kasi alam nyo po, sinisiraan na po ang maisug eh. Hindi nila masiraan ang maisug kasi malakas. Alam mo ginagawa? Pinapainan from the inside. Ito nasa politika na tayo mga punyemas eh. Nasa politika na tayo. Itigil na natin yung politika within. Ha? Kasi itong maisug hindi ito mapipigilan. Alam mo magpipigil sa maisug? From within. Same thing na nangyari sa unit team. Hindi naman tagalabas ang sumira sa unit team eh. Tagaloob eh. Kaya kayo, Nako. Yung grupo nyo, tigilan nyo maisug. Huwag kayong magagalit sa akin. Si PRRD mismo nagsasalita, oh. Hindi, Ngayon, kung magagalit kayo sa akin,
Kay PRRD kayo magalit. Binabasa ko lang yung statement niya, ipinapaliwanag ko sa taong bayan. Oh. Ay, nako kayo. Inuuna kasi nyo yung ere. Kaya nga lagi naming sinasabi, ang bida sa Maisog, Duterte lang. Lahat tayo. Lahat. Lahat. Including me. Extra lang. Tuloy, this will be the last time distractions like this will be considered with restraint. With it is the warning that the next one will be dealt with accordingly. Ulitin ko, ito pinakamatinding paragraph sa statement ni PRRD. This will be the last time distractions like this will be restrained, will be considered with restraint. Sa madaling salita, didisiplinahin na kayo ni PRRD. Ituloy nyo pa yan. And believe us, identified namin kayo. Hindi lang ako magsasalita, antayin kong si PRRD. Pangalanan kayo. With it is the warning. Babala. Binalaan na kayo ni PRRD. Isa pa. Isa pa. Yung kasunod will be dealt with accordingly. Kakastiguhin na kayo ni PRRD. No doubt, Maisog has a noble cause to fight. Sakto. Maganda ang pinaglalaban ng Maisog. For all those who have answered the call to stand up and be counted, there is no turning back. Those who attempt to derail Maisog, whether from without or within, is fighting for the enemy and therefore shall be considered as such. Pag pinigilan nyo Maisog, pag dinilay nyo, galing man kayo sa loob, galing man kayo sa labas, itatrato namin kayo ng parang kaaway. Hindi po ako may sabi niyan, si PRRD. Pero kung may kaibigan man ako dyan, I will follow PRRD. At pag trinato kang kaaway ni PRRD, kahit magkaibigan tayo, talo-talo tayo dito. Pasensya na po. Sinabi ko from the very start, ang susundan namin Tatay Digong. Alam nyo yan. Nagkawatak-watak nga na sa unit team kay Tatay Digong kami sumunod eh. Everybody knows that. Okay lang, magkaibigan tayo, hindi tayo magsisiraan personal. Kaibigan tayo. Pero hiwalay muna tayo. Ay, may nagagalit sa akin. Sabi niya, tingnan nyo mukha ni Oli, ang lungkot. Galit na galit. Tingnan nyo yung mukha nito. Tingnan natin. Saglit, ha? Hindi, gusto ko makita. Yung pagmumukha ba niya ay gwapo? Hindi, wag niyong burain. I-reinstate nyo. Kasi nagayabang. Tingnan nyo pagmumuka. Kayo magsabi kung ano. Masaya siya.
Pero tingnan mo yung mukha niya. Malungkot. Tingnan niyo yung profile picture. Hiyang-hiya naman ako sa inyo. Yung hiyang-hiya naman ako sa magsasabing ang lungkot ko. Tingnan mo yung mukha mo. Mukha bang masaya? Wag niyong burahin. Para makita yung pagmumuka. Diretso na tayo. Oo, mukhang kababatak eh. Kaya galit ito kasi alam niya galit tayo sa adik. Ako, asar na asar yung, ay alam nyo kayo, ang papangit nyo Banatero, hiyang-hiya naman ako sa kagabuhan nyo. Ang lalaki ng tiyan nyo. Kagwapo mo, Gray. Ito, ang lungkot ni Coach Oli, galit na galit. Ang gwapo mo. Ay, sisiguraduhin nyo muna maayos yung pagmumukha ninyo bago kayo magkagaganyan, ha? Maka-insulto kayo lalo sa Banateros, kala kagagwapo. Ito mga to. Ay! Tuloy tayo. Ayan ha, si PRRD nagsabi ha, makakaaway kayo. Itatrato kayong kaibigan. Ay, tatrato kayong kaaway. Ha? Basahin nyo. Hindi tayo nagpapakalat ng fake news. Ha? Si PRRD nagsabi niyan. Huwag kayong magagalit sa akin o magagalit sa Banateros. Sabi ko sa inyo eh, identified namin eh. Alam nyo kasi, ang isang pangarap, ang isang pinaglalaban, pag sinawsawan nyo ng politika, at yung personal agenda nyo for the views, gusto nyo makilala, fame whore kayo, pasikat kayo, nasisira yung pinaglalaban ng mahisog eh. Diba? Ay, sinong bumabanat kay John Ebasco? Sige, sino? Huwag kayong magalit ha. Sinong gusto nyo sundin namin? Kayo? Kayong grupong kayo? O si PRRD? Magkakaalaman tayo dito. Pagdasal nyo, hindi kayo pangalanan ni PRRD. Kaya po, abangan ng Banateros. Baka magka-meeting ulit kami sa Duterte. Kilala namin kayo eh. We are watching you. Those who sent this saboteurs obviously are feeling the heat. It proves that Maisug is fast gaining ground. Huwag nyo nang kalabanin yung grupo ng Maisug. Huwag na. Kung meron kayong gustong grupong itayo nyo nang hindi nyo sinisiraan ang Maisug. As simple as that. Wala namang masama kung magtayo kayo. Kaliwat kanan, magtayo kayo ng kung ano-anong grupo. Okay lang yan. Pero yung tops, eto sila Jun Ebasco, huwag nyo nang banatan. Ha? Tayo kayo kahit 10 grupo. Kung pinaglalaban nyo si Marcos ay galit kayo, bahala kayo. Karapatan nyo yan eh. Back off na lang kayo sa Maisug. Ha?
It proves that Maisug is fast gaining ground. It should serve as a warning to all those who have embraced this honorable cause to be on guard. This will not be neither be easy and safe. We are at the crossroads of history. Maisug has chosen to take the path, not of least resistance, but one that leads to a better government and better nation. Alam mo, may punto eh. May punto itong si PRRD na sinabi niya, hindi ito madali. Alam mo, isa pang nagpapahirap sa Maisug. Bukod sa iniipit na yung Maisug, bukod doon sa pinipigilan ng mga rally ng Maisug, yung pinupolitika nyo pa ang Maisug. Sinasabi ko sa inyo, ako hindi naman nagsasalita eh. Yung mga kasamahan kong banateros nagsasalita. Pakiusap lang po. Huwag nyo nang siraan ng Maisug. Ha? Kasi pag nagsalita kami at pinangalanan namin kayo, magpapaawa kayo sa channel nyo. Tapos palalabasin nyo masama kami kasi in-identified kayo. Pero nakakausap po kami sa loob and we know you. Kaya una pa lang nag-react agad si Banat Bay tungkol doon sa Maisug eh. Sorry. Tigil-tigilan nyo yung nyo ha. Yung personal addend. Kung gusto nyong kumita, kumita na lang kayo. Walang masama dyan. Kung meron kayong pangarap, don't be tambaluslos. Kunin nyo yung pangarap nyo nang hindi sinasagasaan ng Maisug.